Curious ako dun sa Katniel, no? Ilang percent kaya ang naiwan kay Daniel at ilang percent ang napunta sa Katden? Dami rin nagsasabing ang daming na naging Katden from Katniel. Hello December at mag-traffic sa labas at traffic din ng mga balita dito sa Troika Talk at nagsasabing Katok mga Pepsters! Diyos ko, Pasko na. Salamat, Jerry. Salamat dito. Shine 316 store. Nahalata po talagang mumurahin ito kasi sumasabit-sabit dito yung mga glitters. Makabuluhang kapuskuhan. Item. Hula-hula-hu! Ay nako. Paano ko ba ito sisimulan? Masagana. Itong si magandang aktres, para kang nasa alapaap. Kaya napapatingin ako sa alapaap. Kapag nakikita mo siya sa kanyang kagandahan, at kaseksihan, open na open sila ng relasyon. Parang okay sila nung kanyang showbiz boyfriend. May Instagram launch. Yes, oo, na parang sila talaga. Baka naman talaga sila. Pero hindi ninyo alam. Mag-ikot-ikot kayo somewhere in north and south. ng isang sosyaling kondo. Sa sosyaling kondo na iyon, ang penthouse ay kanya. Bongga! Lambest! Sosyal ang penthouse. Paano niya nakuha yun? Ewan ko, kakayanin ba niya yun sa mga kinikita niya? Natuloy, parang napapagdudahan pa rin, sila pa rin ng napaka-impluensya at mayamang... Napakayaman! Mayaman at ma-impluensyang karelasyon or what? Benefactor ba tawag doon? Oo! Ang kanyang jowa-jowaan. So, ano ang papel ng aktor na sinasabi? Baka yun yung pang-front. Smoke screen ang tawag doon. Yun yung pang-front. Pero sa kabila nun, kasi alam nyo, mag-ingat-ingat kayo sa mga sumusubaybay po sa Pep Troy, o sa Pep natin, sa mga nabasa. Mag-ingat-ingat kayo sa pagkuha ng mga interior designer. Kasi doon nabubukelya sa interior designer. Di ba? Kinukuha yung mag-design ng kanyang unit. Or hindi ba guard sa lobby? Pwede rin ang guard. Pero ang mga guard, mabait sila. Kasi sila, well-maintained sila ng ma-impluensyang tao na ito. Pero bongga talaga itong sila. Pero yung girl na yan, hindi naman first time na ganyan na balita. Matagal na siya nababalitang gano'n. Pero ngayon, ang dami na inggit sa kanya dahil talagang penthouse ng napakasosyal na kondo. Okay. Alam mo yung shades mo, parang naaalala ko yung isang kaibigan. Wag ka na magbigay ng clue doon sa shades ko na yan. Okay. Tuloy na po natin. Segue kasi issue. Mga malaganyan kasi sumusuot na nito. Tama. Okay, go. Anong nangyari kay Daniel after 1 year ng breakup? November 30, yung anniversary, parang babang luksan ng mga Katniel fans, di ba? Namamayagpag ang Catherine Bernardo. 1.4 billion ang worldwide gross. Pero curious ako dun sa Katniel, no? Ilang percent kaya ang naiwan kay Daniel at ilang percent ang napunta sa Katden? Dami rin nagsasabing ang daming na naging Katden from Katniel. Pero hello again, Daniel. Noong November 27, eto yung JAG event niya, dinumog talaga sa Mall of Asia. Talagang muntik nang mag-stampede. Nag-mini concert na siya, Ron. Patikim para sa concert niya sa January. Tapos, tama yun. Ako, if there's anything na pwedeng gawin ni Daniel, concert, yung music kasi dun sa naiiba. And 2 days after, November 29, nag-media ko naman yung incognito nila na ilo-launch na rin ng January 17 sa Netflix. So, hello again, Daniel. Ako, he has talent, he has charisma, so he's every right to be in the industry. Makakahabol ba siya kay Catherine? May habulan ba dapat? I mean, yung ibang-iba na si Catherine ngayon, yung ang mahal sa mga patalastas, sa mga commercial. Kasi milyon. kaya naman niya.
Kaya naman niya. Pero deserving na si Daniel kasi may talent, may charisma. Basta gumawa lang siya ng mabuti. Yun, parang yun. Makakabalik yan. At ang sa pinakasosyal pala na village sa Antipolo, isa sa pinakamaganda palang bahay kay Catherine. Oo, overlooking. Kayang-kaya niya yan. May mga lalabas yung bagong endorsement na million Ay, basta ang ako halaga. makakat niyan pa rin ako. Feeling ko, sa kalauna ng panahon, sila pa rin magkakatuluyan. Talaga? Oo. Ay daw. Ay, talaga? Ewan ko lang. Oo. Pero sino Tingnan bang natin. naka-move on na? Sinong naka-move on na? Wala pa, di ba? Ay, parang wala. Dahil may narinig akong kwento, kaya lang, sa susunod Mamaya na lang. sa susunod na natin, chika, meron talaga hindi pa nakamove on. Hindi. Dahil wala yang yan. Last Monday po ay nandoon kami sa Christmas party ng grupong Speed. Member ako ron. We love this Ang Speed. isa sa mga Very aligaga nice. po ay si Jerry Olea. At kitang-kita nyo naman yung ganito outfit rin ang niya, kanyang di ba? suot Okay. doon sa Nanalo Christmas ako, party. may award ako. Oo, Kami ni Janice Nabida. Pinaka-OA na award daw. Oo, Pinaka-OA nasuot. award na ayun. At ang dami namin nakachikahan na nakakatuwa kasi ang daming sumuporta, ang daming nakisaya sa Christmas party po ng grupong Speed. At nakakatuwa, doon din uli nagpakita si Alex Gonzaga sa party na yon dahil gusto niyang makakasama uli, makakatalamitam ang mga members of the press, lalo na po yung grupong Speed, na for the first time ay sinama na nga niya yung kanyang asawang si Mikey Morada. Thank you kasi naimbitahan kami dito. At least ngayon kasama ko na asawa ko. Oo nga. Diba? Oo. First time ko atang napakilala sa mga taga-Speed, mga editors, mga press people, ang asawa ko. Kasi nagpakasal kami, pandemic. Pandemic. 2020, sa bahay lang. Tapos wala nang time Pero mas focus ka muna sa yes, as a wife. As a wife, sa gabi rin, sa umaga, as a supportive wife, sa gabi, as a supportive wife. Behave na siya. Behave na nga ako. Kasi si Alex will always be Alex na. Pero I think mas careful naman siya ngayon. Wala na. Okay lang yun. Sa kanya na lang ako nagiging naughty. Sinabi ko kasi sinend mo sa akin yung sabi, uy, pag-gising ko, I'm proud of you, yung nilagay mo yung list. Ng mga, Yung mga vlogger. Vlogger. Sabi mo lang, after 7 years, Kasi nakakasama ko nakita pa rin. ko, Kuya Gorgie, kung paano niya inumpisahan yung vlog eh. Nanliligaw pa lang ako. So yung pinakauna niyang vlog hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-edit, siya inuupuan niya lahat. So, pero kung nakita mo yun, talagang nakaka-proud ka talaga sa kanya. At so dyan ka muna focus sa vlogging next. Actually, oo. Hindi namimili ka ba sa projects? May mga offer ba na Medyo. tinatanggihan mo na? Hindi naman, syempre, pa rin, thankful tayo. Pero, ang iniisip ko na rin ngayon is, kunwari yung aalis, syempre yung asawa ko, clingy kasi ako. Pag-iisipin ko, lagi yung asawa ko, tsaka syempre, we're trying to have a baby. Yun ang priority. So, ayoko na, yung mawala sa focus. So, yun yung, yun muna, yung starting a family, building a family. So, medyo mahirap pa talaga pagsabayin. Lalo na sa mga circumstances, hindi naman, Mas tahimik ka na ngayon. Tahimik na nga ako talaga Ano pakiramdam ngayon. mo? Minsan Nag-work na mga lang. konting lang, pinipick up agad. wala na. Okay Ano na lang, syempre. Ayos lang yun. Talaga. Parang, ano ba yun? Syempre minsan, parang magugulat ka na yung mga dati pang nangyari is mababalik. Pero inisip ko siguro, ganun talaga. It's part of the consequence nung pagiging childish ko, immature ko noon. Pero what's important naman, lagi ako nire-remind ng asawa ko, and even my family is, you know your mistakes and you are trying to Careful. improve, you're trying your best na hindi na ulitin. So, yun yung importante. Na ang nakikita naman sa'yo is yung nagbabago, pero syempre, nagmamature na din. So, kailangan, syempre, hindi naman forever bagets, hindi naman forever dapat laging makulit. So, yun. Support ka lang talaga sa ng asawa mo. If ever na ikaw ang mahilingan na subukan yung politics, ikaw ba posible? Minti na siya. Hindi siguro. Ayaw mo. So far ngayon, parang as muna ako dito, supportive wife. So far, syempre natin magsalita ng tapos, pero as of the moment, mas nag-e-enjoy ako na sinusuportahan ko lang si Mikey.
I miss Alex Gonzaga. I've worked with her at alam ko talagang sa lahat ng pinagdaanan niya, survivor naman yan. Correct. Yun. So, totoong tao siya kasi. well, quirky pero yun, masarap kasama. Anyway, Okay. the next one, kasama rin sa party at nagugulat ako ha. Kahit nakipag- sa'yo, First naging time niya party na pa pumasok rin, siya ron sa drug club. Sa rampa. Si Tita Boots Anson, Roa Boots Anson. Rodrigo. Hindi kailangan i-drop yung Roa, di ba? Sabi, Kasi oo. yun. She's turning 80 na next year. Anong Dito mga sa plano interview. niya sa kanyang 80-year celebration? Correct. Tita Boots, mag-80 years old ka na sa Enero. Oo, nasa, ano ba yung tawag nga natin sa inyo, pasabog? Yes! At age 80. Yes! Actually, nasa bucket list ko yan. So, 3 events. Una, syempre, yung 80th birthday ko, so January 30. And then January 31, yung very first ever na concert production that I'm producing with Ana Ilagan and Jackie Aquino. At ang mga featured artists natin ay sila Mitch Valdez, Nanette Inventor, yung dating minstrels, sila Ding Mercado, Rayan Fuentes, Pat Castillo, and Rhea Navarro, of course. Gagawin ito sa Music Museum. Third is my book. I'm publishing my book in Finally. March. After 5 years na binbin. The title of the book is Grateful. That's what my life is all about. And even yung invitation ko for the 30th is Gratefully Yours. So that's the theme, I guess, of our lives. We are grateful. Sabi nga, age is really just a number. I think ang importante ay alam natin na may pinagkatandaan. In my humble capacity, sana meron namang na-contribute sa industriya and the community at large. So, actually, salamat sa Diyos, but I don't feel 80. Mabilis pa ako maglakad, wala akong maintenance. I still work on many advocacies, starting with Normal Fund. At ito ngang pagpasok sa production ng concerts and eventually sa pelikula din. Nag-uusap-usap kami ng ibang producers for a tie-up. So, magpo-produce po kayo? Yeah. Oo, Nakakatulong for ba na masaya rin yung puso mo? May nagpapasaya sa Ay, iyo? oo. Siyempre, yun ang primordial. Yun ang pinaka-importante doon. May nagpapabata. At may nagpapasaya. God is good. God is real. Nakakakilig yung panayam natin kay Tita Boots. Pero nakakatuwa rin ang mga pakilig ni Jake Cuenca na nandun din sa party. Panoorin po natin ang ating panayam kay Jake Cuenca. Kumusta yung naging experience mo na ikwento mo rin sa amin yung immersion mo sa Mandaluyong City Jail? Tuloy pa rin ang preparation ko, tuloy pa rin ang immersion ko. At the same time, parang this year kasi napapalapit na sila sa puso ko eh. So, I have something special prepared for them this coming Christmas para sa birthday ko. Gaano ka nakatagal doon? Ha? Gaano ka nakatagal? Ano na eh, the whole experience, siguro yung buong experience right now parang 3 months na. So, Na hindi pa kayo nagsishoot? O hindi pa kami nag-shoot. Preparation pa lang. Pero Yeah. na-develop na yung magandang relationship ko sa mga taga. Sobra, oo, napalapit na sila sa puso ko talaga. Wala ka ng takot pag nakakasalamuha mo sila? Ay, wala na. Parang parang kumbaga sa immersion ko doon, parang naging isa na ako sa kanila. So, in a way, parang naging special sila sa puso ko. Naintindihan ko sila to a degree. So, yun, I'm gonna do something special for them for my birthday and for Christmas. Abangan nyo. Interview namin si John Santos. Okay. Tapos, wala pala siya ibang pinagdala sa artista. Ikaw lang. Talaga ba? Oh my God. Parang ikaw yung gusto niyo makatrabaho. Ikaw yung parang... Talaga ba? Sobrang... Pero nagkatrabaho ba kayo before? Ano kami, hindi pa kami nagkaka-work pero kasi sa theater minsan nagre-read kami. So minsan magkikita kami for a reading. Nag-reading kami one time and sobrang starstruck ako sa kanya kasi sobrang galing niya talaga eh. Na-touch ako naman sa sinasabi mo, sobrang na-touch ako doon. Medyo na, of course, open yung sa love life mo. Yeah. Ano yung share? Anong reaction mo na ang daming Kilig. nasulat, no? Sobrang kilig siya. Sobrang kinilig siya kasi sobrang na-touch siya. Kasi sabi ko nga parang, ano yung relationship eh, parang, alam mo yung, siya yung tipong relationship na naiintindihan ko talaga siya, tapos naiintindihan din niya talaga ako. Parang kahit nung
parang Star Magic Christmas ball, parang alam kong sobrang laking importanteng bagay sa kanya na mag-red carpet or makita siya doon. So, alam mo yung kahit yung alam ko na kung kailan bibigay yung moment sa kanya, yung alam ko yung mga ganun. So, naintindihan ko siya in that way. So, sobrang na-touch siya sa interview at sobrang masaya kaming dalawa. Kamusta yung anong plano niyo this Christmas? Magkukorea kami. Sa South Korea. Ay, sobrang lamig ko. Yeah, sobrang. Actually, last time ko pumunta doon, shooting pa namin ng Green Rose. So, medyo matagal na. Pero naalala ko nga sobrang lamig. Tapos kailangan mo ng thermal, kailangan mo ng mga hot pocket, gano'n. Pero excited kami kasi kasama rin family ko eh. So, yeah, family vacation siya with Chi. So, okay naman siya with your family? Sobrang gusto siya ng family. Sobrang accepted siya ng family. Tapos, excited din sila na makasama siya itong Pasko. Until New Year? Parang siya actually after Christmas hanggang sa January 2. So, doon din ako mag-birthday. Alam mo ito pa, Noel at Jerry, isa sa mga masasabi nating napakalapit sa press. Alam mo talagang nag-e-effort siya para makisama, makilibili sa mga media at saka sa members of entertainment press. Itong producer po ng Mentor Productions, si Mr. Brian Diamante. Ito naman. Uninvited. Uninvited. Feeling ko turo rin sa kanya ni Ate V yun. Aminado naman siya kasing boss, dati niyang boss, si ang Star for All Seasons, Miss Vilma Santos. At sinagot ni Brian ang isyong malaki raw ang influensya ni Secretary Ralph Recto, Department of Finance, kaya nakapasok ang uninvited. Daming kwento kasi dyan, di ba, na kung ano yung partisipasyon at support ang pinapakita ni Secretary Recto dito sa pelikula nila. Kaya sure na sure nga raw sila na makapasok sa MMFF. May reaction po dyan si Brian Diamante. Anong support po dito? Kasi nakikita rin namin yung support talaga ng Secretary Recto. Gaano siya ka-involved dito? Kasi in-part ba siya sa production? Tuwan-tuwa ang mga Bilmanians na nagpa-picture sa kanya, yung sa grand launch ng Uninvited kahit kay Christian. Yes. Actually po sa amin po talaga, he's really proud of what we're doing. Ako kasi personal, alam niyo naman po, may personal na relasyon talaga ako sa pamilya. And he's very proud of course, andun yung asawa niya. So it's a family bonding din sa kanila, what they're doing. Ano po. And pagdating dito sa lahat ng, I think, naman talaga siya, involved siya he really supports the film. Of course, dahil nandun yung asawa niya. And siguro naman, hindi ko kasi pwede ipagmayabang sa sarili ko, kahit paano mentor ko po kasi yun. So, alam mo yun, yung he might be proud, kasi parang pangit po pagaling sa akin, bibig manggaling diba? Baka proud lang din po siya na now, diba, sa kanila doon pa ako nag-aaral So somehow, proud siya of what we've been doing. Maganda yung collaboration. That's why he's really involved in a way na it's personal for us. Dahil personal po talaga kaming may mga relasyon. Kagaya po ni Ate B, kagaya po, boss ko po yan. So, and I think, yun ang pinakamasasabi ko talaga. Kasi talagang kung ganyan, 100% po yung suporta niya sa amin May impluwensya rin kaya si Senator Ralph Recto kay Brian tungkol sa love life? Love life ba? Love life ba? Kasi kita ko namin mga cute yung kasama siya. Okay, so... Oo, pero... Love na tayo kasi siyempre na... Oo, pero in fairness pagkatapos natin nasagap natin doon sa speed party, na mga parang napagod ako doon Basta, makabuluhan ang kapaskuhan para sa ating lahat. Oo, at makulay katulad dati na nagnining. At naman po ang Troy Katok na nagsasabing Katok mga Pepster!